Ito po, nag-yellow po. Nag-yellow na po. Makikita natin, hindi lang po isa. So, ang pressure po natin ay nasa 40. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito po sa ating munting channel. Ngayong araw po na ito guys ay papakita ko po sa inyo paano po gina-charge ng refrigerant yung R22. So, yung pong proseso ay similar po do sa other aircon. The only difference po is yung pressure. So, samahan nyo ako ngayon guys sa araw na ito sa ating pong gagawing pagre-repair ng isang aircon na R22 pa. So ayan guys, nakita natin at nag-yellow na po siya. Aircon po ito, hindi po ito rep. So, nakita po natin, ayan, nag-yellow po siya. At pakapal na po ng pakapal yung yellow. So ayan guys, at dalawa na po yung nag-yellow na tubo dito sa ating evaporator. At malamang po mag-yellow na ito maya maya. Kung obserbahan natin kung hanggang saan ang hanggang saan po ito aandar. Kasi ito po kasi ay lumang modelo na aircon. At wala po siyang anti-freezing sensor. Hindi po kagaya ng mga bagong modelo ngayon na aircon na kapag ganito po ang nangyari, nag-yellow po yung tubo, automatic po yun mamamatay. Unless lang po na na yung kanyang aircon ay analog pa rin yung kanyang sensor, yung kanyang thermostat, kagaya po nitong ipapakita ko sa inyo sample. Ayan po. Ito po yung mga sample ng sensor ng aircon na analog. So pagka ganito lang po ang sensor niya, hindi rin po siya mamamatay. Pero pagka yung mga bagong modelo po ngayon na digital na po, meron po siyang anti-freezing sensor. Meron pong sensor na nakadikit dito sa may tubo niya. At pagkatapos sa kabila po doon sa condenser, meron din po nakadikit na sensor. So ibig sabihin, iinit po siya ng sobra. Pag uminit po ng sobra, mamamatay po yung compressor. Ito po, pagka dito naman po sa evaporator, meron din pong anti-freezing sensor na kapag ka po nagyelo na ganito, mamamatay din po yung compressor. So ito po kasi ay old type,
na aircon, window type. Ang refrigerant po nito ay R22 pa. So yung R22 po medyo pa phase out na po kasi wala na pong lumalabas na R22 ngayon sa panahon natin. Although na meron pa rin pong nabibili mga parts, pero pakonti na po ng pakonti. Kaya po kung bibili kayo ng aircon, tingnan nyo po yung refrigerant. Kung R22 pa po ay mag-isip muna kayo bago nyo bilhin kasi ang R22 po ay pakonti na po ng pakonti ang parts kasi last 2018 po pinalit ito pong R22 ay actually ay ini-stop na po yung manufacturing ng mga aircon na R22, although na may mga parts pa po, pero siyempre, kung wala na pong lumabas na aircon na R22, so mawawala na rin po yung ng pyesa later on. So ayan guys, yan nangyari po naman aircon. Dahil nga po nag-yelo. Nangyayari po sa system nito pagka po ganyan nag-yelo ay baka po namatay na po siya, then mamaya mabubuhay ito ulit. So yun po yung problema nito. Tingnan natin guys kung ano po yung makikita natin sira nito. Pero normally po kapag ka po ganyan na nag-yelo yung tubo, yung discharge line natin, kapag ka ho nag-yelo yung ating tubo dito sa papuntang evaporator, ay kulang na po ng refrigerant. Kaya lang po, hindi po natin mame-measure to dahil nga po wala tayong access valve para po dito. So kailangan natin ng lagyan ng access valve. Kaya lang, pag nilagyan natin ng access valve, mabubutas na ho ito. So pag nabutas, ang mangyayari, mawawala na rin po yung refrigerant. So, ang gawin natin, siguro kung nawala po yung refrigerant, baka po siguro mayroon pong butas. So, hanapin po natin yung butas. Okay? So, ayan guys, at binaklas na po natin yung cover. Dito yung cover sa ibabaw. And then, maglalagay po tayo ng access valve dito. Linisin muna natin guys. So yun guys, at meron tayong pressure. Nakita na natin na meron pa tayong refrigerant. So paanda rin po natin para ma-measure natin yung refrigerant kung sapat pa ba. So pa-power on po natin itong ating pressure. So yun guys, at nag-umpisa na pong umandar ang ating compressor. At nakikita po natin na nag-umpisa na namang muling mag-yelo yung ating tubo. Ayan.
So makikita natin dito sa ating gauge guys. So ang pressure po is around 30 psi. A few moments later. So after 5 minutes guys, ito po, nag-yellow po. Nag-yellow na po. Makikita natin, hindi lang po isa. So ang pressure po natin ay nasa 40 psi lang po. Ibig sabihin kulang po yung refrigerant nito. So gagawin po natin, ipi-pressure test natin. Tapos kunan natin muna yung refrigerant, i-transfer natin sa tangke. Tapos ipe-pressure test natin ng nitrogen. Tingnan natin kung mauubos magdamag. Pero bago yon, lalagay muna tayo ng access valve. So okay guys, at nalagyan na po natin ng access valve. So ang gagawin natin ay kakabit natin tong gauge manifold. Kabit natin. And then lilik check po natin to, bababad natin since nagabi na rin naman. So bukas po ay titingnan natin kung nagbago yung gauge natin. So i-charge po natin siya ng nitrogen guys. Ito nitrogen po ito. And guys, at ang ating pong pressure ay 160 psi. So iwanan po natin to buong magdamag para po ma-check natin guys kung may leak. Kapag ka po nabawasan yan, ibig sabihin may butas somewhere dito sa mga evaporator o sa condenser. So yun po, at bukas na po natin ito babalikan. Pero bago yan guys, ay magli-leak check muna tayo dito sa ating mga ikinabit na mga duktungan na saka dito sa ating gauge manifold. Kasi baka mamaya andito ang problema. Few inches later. So guys, after na magdamag na, nilagyan po natin ng nitrogen yung ating system ng aircon. Ngayon pong araw na ito ay ating po i-check kung nabawasan po. Kasi kagabi po 160 psi po yung ating ikinargang nitrogen dun sa system. Okay, so tingnan po natin ngayon kung nagbago po yung pressure. So ito guys, kahapon kinarge po natin siya ng 160. So ngayon po ay 160 psi pa rin. So probably po wala pong leak ito. Kasi singawin natin guys itong ating nitrogen. Uubusin natin yung laman. Ayan. Hanggang sa mag 0 po ito. After po nyan ay babacuumin natin yung system. So ito po yung ating vacuum pump. And then after po may kabit natin itong ating vacuum pump, so kakabit na po natin.
ikabit natin yung ating vacuum pump. So, buhayin po natin. At babacuumin po natin ito ng 30 minutes. So mamaya po balikan po natin siya after 30 minutes. So after 30 minutes po guys ay okay na po itong ating pump. After 30 minutes guys ay okay na itong ating binabacuum. So sasarado po natin. Sarado muna natin. Okay, patay na natin ang vacuum. At charge na po natin ang refrigerant. Okay, so ito guys yung nilagyan natin ng refrigerant kahapon, yung ating ginamitan po ng recovery. So dito natin nilagay yung refrigerant. Yung laman nito na refrigerant ay ibabalik po natin doon sa system, and then since kulang nga po ay magdadagdag na lang po tayo, pero at least hindi po nasayang yung refrigerant na galing doon sa system. Okay, so ito po yung gagamitin natin. So magpa-perch tayo dito guys. Okay. So nakapag-perch na tayo. So ngayon lalagyan na po natin ito system. Natin ito guys, ito ang ating low pressure side. So yung laman po nitong ating tangke na ito na galing po doon sa kahapon dito rin sa aircon na ito, the same aircon, and then ginamitan po natin ng recovery. Ngayon ibabalik po natin, and then since ang problema nga po nito is nag-a-icing yung tube, so kulang po siya, magdadagdag na lang tayo. So ayan po, at meron po tayong na-recover na 80 PSI. Ayan. 80 PSI, so kulang pa po ito. Sasarado natin ulit guys. And then dadagdagan po natin. Dahil sa 80 PSI na lang po ang pressure niya, so hindi na kayang itulak. At least po kasi pagka nag-initial charging ako ng R22, naglalagay po ako ng 100 PSI. So dadagdagan po natin kasi 80 PSI na lang po ang kaya po ng ating. So at least guys, nakabawas tayo ng gastos. Kasi nakapag tayo kung ilang grams po rin yung naikarga natin. So ngayon po ay dadagdagan po natin. Ayan, mag-parts tayo ulit.
Then dagdagan po natin. Pwede po natin itong gawin hanggang 120 PSI. So ang ating charging guys, kung makikita niyo po itong ating tangke, ayan po, nakatayo po siya. Bakit po nakatayo? Ang reason po kasi is dito po tayo nagcha-charge sa low pressure side. Hindi po natin kailangan ibaligtad yung tangke kasi pag ibinaligtad po natin, ang papasok po sa system ay yung liquid. Okay? So kapag ka po nakatayo ang tangke, ang papasok po sa system is yung gas. Yung po kasi ang difference ng dalawa, kapag ka po nagcha-charge ka sa low pressure side o do sa suction line, kailangan po ang ikakarga nyo ay gas. And then kapag ka po magcha-charge kayo dun sa high pressure side, ang ikakarga po natin ay liquid, o dun sa discharge line, liquid po. So babaligtarin natin yung tangke. Since na dito tayo nag-charge sa low pressure side, so ang kakarga po natin ay gas. Kaya po yung pong ating tangke ay nakatayo. Okay, dagdagan pa natin. And then ayan po, at 120 PSI guys ang nilagay ko. Initial charging po natin yan. So pagkatapos po natin mag initial charging, ay paanda rin po natin ang ating aircon. Hintayin natin guys na umandar po ang compressor, saka po tayo magdadagdag. So ayan guys, at nakita natin umandar na po yung compressor. So ang pressure po niya ay 0. So kulang na kulang po yung ating initial charging. So dadagdagan po natin para makapag-produce po tayo ng lamig. Ayan. Buksan lang po natin guys. Hayaan natin siyang humigop ng refrigerant na galing po dito sa ating tangke. So ngayon po ay 40 PSI pa lang po. At kasalukuyang yun po, nakita natin guys, nagyeyelo po siya. Kasi kulang pa po yung refrigerant natin. Pagka po naging sapat na po yung refrigerant, so magno-normalize po yan. Mawawala po yung yelo. So dagdagan pa po natin ng konti. Ayan. So makikita natin to guys. Nasa 63 or 65 PSI po ang naikarga na natin. Then puntahan natin yung ating tubo. So yan guys, makikita natin at kanina po ay puti-puti siya. So ngayon po unti-unti na po natutunaw yung yelo.
obserbahan po natin siya ng mga ilang minuto. Kasi yung pressure niya po ay normal na po ito. Ayan. So yung tangke, isarado na natin. Ayan po. At natutunaw na po yung yelo. Hanggang sa mag-normal na po yan, guys. So ayan guys, at nagumpisa na pong tumulo yung tubig. So ibig sabihin po, normal na po yung ating aircon. Kasi kahapon, nung atin pong tinesting ito, ay nagyeyelo tapos namamatay. Pero hindi po namamawis ito. So normal po kasing aircon guys, hanggang dito sa taas, makikita natin yan, obserbahan nyo, namamawis po yung lahat ng tubo. So yan po yung nagpo-produce ng tubig na lumalabas dun sa likod sa drainage. So ayan po, at normal na po yung ating aircon. So ayan guys, at nakita natin kung paano po sinacharge ng refrigerant ang R22. So sana po ay nakapulot po kayo ng kaunting karunungan sa aming video na ginawa. At doon po sa mga bago dito sa ating channel, paki-subscribe po ang ating channel at paki-hit na rin po yung notification bell para sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.